What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoodin o pakikinggan si General Macanas. Kung matatandaan yung mga kababayan, nagsalita si Senator Amy, no? Na may 25 targets na di umano ang China upang pasabugin ang ating bansa gamit ang mga hypersonic missiles di umano ng mga ito. Ngunit mga kababayan, nagsalita na itong Chinese Ministry of Foreign Affairs, no? Na wala di umanong ganong plano at wala silang balak. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na fake news ba itong si Senator Amy sa kanyang sinabi. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kahit paano nagkaroon ng peace of mind ang mga ordinaryong mamamayan patungkol dito. Ngunit, hindi pa rin dapat tayo magpakampante na ayos na ang gusot sa pagitan ng China at Pinas dahil may mga tension pa din no na pumapaimbabaw dito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa video ni Senator Amy na sinasabi niya na ang China ay meron ng 25 targeted areas dito sa Pilipinas using hypersonic missiles. Tama. At itong statement ng spokesperson ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas na wala silang planong ganon. So, ano ba itong nangyayari sa atin na saan ang source ni Senator Amy o sino yung source ni Senator Amy yung ganong napakatinding impormasyon yun na nakaka-cause ng panic sa mga Pilipino na iyon pa lang yung tension na lang sa RORE, yung resupply mission sa Ayungin Shoal. Naputulan na ng daliri yung ating Navy personnel doon. Ayun, napakataas na tension na, nagpapanik na. Meron pang yung presence ng missiles ng US dito sa Pilipinas. Nagrereklamo ang China, tapos nadagdagan pa ng ganun 25 target areas ng China. Nakatutok na ang hypersonic missiles ng China. Nakaka-alarma talaga. So, ito ngayon, nagsalita na ang Chinese Embassy. Walang ganong plano. So, what does that mean? Okay, number one. Yung pangamba natin, yung mga nagpapanik, alam ko marami na ang nagpapanik. So, don't panic. Tama yung panawagan ng Armed Forces Chief of Staff na don't panic. Kasi mismo ang AFP, mismo ang Department of Defense, mismo ang National Security Council, wala silang nakikitang ganong wala silang nakikitang ganong threat. Kaya nakakapagtaka bakit ang Senadora Amy, kapatid pa naman siya ng Pangulo, biglang ganun na lang na magsabi na may 25 targets using hypersonic missiles. Kaya nga. So, ako na gumaan ang aking loob itong pagsasalitang ito ng Chinese Embassy spokesperson na walang ganong plano ang China. So, nag-jibe, nag-match dito sa sinasabi ng AFP na wala silang ganong threat na natatanggap o informasyon.
alam mo naman meron naman tayong intelligence agencies. Meron tayong Mm. NICA, meron So, dapat ang unang makakaalam sana yun, itong ating gobyerno, bakit si Senator Amy pa ang unang nakaalam. At ang aking ipinagtataka, bakit si Senator Amy doon niya unang inilabas sa kanyang social media account. Nung una nga, hindi ako maniwala na ang kasi senadora, parang ang labas sa akin nung una parang artificial intelligence. Hindi ako makapaniwala na si Senator Amy yung nagsasalita. Kasi napakatindi yung yung revelation na yun. Very alarming revelation. Dapat hindi sinasabi kaagad ng ganun. So, after reviewing yung video, totoo na siya ang nagsasalita. So, ano bang purpose ni Senator Amy na ibinulgar niya kaagad yung ganong alarming, very serious kind of information na sinabi niya kaagad sa kanyang social media account, na ang maganda sana ipinasa niya sa defense officials, security officials. Kung hindi niya maidiretso sa presidente, di sa National Security Council, o pwede doon sa Senado, meron naman silang Senate Defense Committee, para iano muna, those are just information, hindi pa yun intelligence, or just a raw information na hindi mo pa dapat ibulgar kung tutuusin kasi it involves national security. Maraming nanonood, maraming yung agam-agam kasi sa giyera napakataas ngayon dahil sa nagkalat na mga fake news. Agree ako, ito problema ng ating bansa, itong China na nagpapakalat ng fake news. Yung narrative nila ang gustong ipaniwala na yung fake videos, doon nangyari sa West Philippine Sea, yung mga biglang dumarating daw na mga US personnel, US equipments. Pinag-aralan ko yung mga videos na yun, wala. Talagang disinformation campaign. Kaya ako, on my part, as a vlogger, gusto kong ipaabot sa inyo kung ano yung alam kong katotohanan para makalma yung espiritu natin, yung hindi mo maiwasan kasi yung matakot. Ako nga, may tumawag sa akin na kaibigan kong general, retired general, sabi niya, Johnny, maganda na tayo, yung posibleng gera. So ako, kalmado lang ako, although nakikita ko meron ng may threat talaga sa gera dahil itong rivalry ng US at China dyan sa South China Sea, kung hindi maiwasan, baka magkakagera. Lalo na yung presensya ng US medium range capability missile systems. Yan talaga yan ang nagpapalala sa sitwasyon. Noong una, yung additional EDCA sites sa Cagayan and Isabela, matindi na yun. Kaya lang, ang pinakamatindi sa lahat, yung pag-allow ng ating gobyerno, inalaw yung pumasok yung missile system na yun, yung Typhoon. Delikado yun. It might contain nuclear warheads. Tapos, ang projection is nakatutok sa China. Kaya, umaalma ang China, hindi lang China, pati Russia. Nag-warning na nga si President Putin, bidang Pilipinas na
Russia will not take it sitting down. Mag-produce din sila ng ganong katindi kasi matinding missile system, malakas. So, mag-produce ang Russia ng ganon, tapos i-deploy din nila outside Russia. Kung anong ginawa ng US, ganon din ang gawin nila para tapatan ang US. At mabuti, good news po, yung nag-announce na po ang Philippine Army na ipo-pull out na ng US yung delikado, yung nirereklamo na missiles ng US na nandito pa ngayon sa Pilipinas. Although sa September pa daw i-withdraw, i-pull out. Let's pray na matuloy na i-pull out para malesen po yung magnet ng gera sa atin. Baka maipit tayo sa gera ng US at China over itong global rivalry nila. So, balik natin si Senator Amy. Sana magsalita si Senator Amy. Saan niya nakuha yun? Magbigay pahayag, no? If not, pag tahimik siya, nako, kawawa si Senator Amy nito. Kasi lumalabas, yung informasyon na yun is, I don't know, fake news. anong klaseng informasyon yun? Oo, mali. Re-electionist pa naman siya. Nako. Marami nang galit kay Senator Amy na Duterte supporters, and even BBM Marcos supporters nawawalan na rin ng gana kay Senator Amy dahil itong mga ganitong pronouncement niya. Again, wala pang walang ganong immediate threat na 25 targets sa Pilipinas, nakatutok na yung mga hypersonic missiles ng China. Salamat naman kung ganon.